Okay guys, sound check, test mic, hello. Okay guys, hello, welcome to my channel. This is Pinoy DIY. Watch my channel guys. Uh, don't forget share, like, and subscribe sa channel ko. This is sound test. Sound test. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung BM500 natin sa 48 volts. Watch na to guys. Hello guys, welcome to my channel. Welcome back. This is Pinoy DIY. Kung bago ko pa lang sa channel ko, don't forget, share, like, and subscribe. Okay, papakita ko sa inyo itong Peking B800. Okay, this is fake guys. Marami nagkalat nito sa online. This is fake. Paano ko nasabing fake? Okay guys, ito hindi gagana sa phantom power. It's not gonna work to this phantom power. Okay, if you buy this fake, hindi siya gagana sa sa phantom 48 volts. Alam nyo kung bakit? Okay, papakita ko sa inyo. Meron siyang condenser dito sa loob guys. Kung mapapansin nyo, meron siyang bilog na condenser mic. Okay, then ang loob nito, i-open nyo para malaman yung siyang fake. Okay guys, ayan, taran, wala siyang chip sa loob. That's why fake guys. Marami nagkalat sa online nito guys. Madi-disappoint kayo kung bibili kayo nito, hindi nyo magagamit dito. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman siya 48 volts. Wala siyang amplifier chip doon sa loob. Okay, yan yung nagkalat sa online ngayon. Yan. Ngayon, kung nakabili na kayo nito at walang ganito sa loob, pagbukas nyo, walang, bibili ngayon kayo ng amplifier mic. Yung chip nya, yung amplifier chip. Yan, meron siyang tatlo sa loob na male. Then, ito yan siya. Meron yan sa Shopee, Lazada, bumili na lang kayo. Galing yan ng China. Ito ang amplifier ng 48 volts para dito sa phantom power. Okay, papakita ko sa inyo kung paano. Napakadali lang i-install para gumana yung phantom power niya. Okay guys, paalala lang sa mga bumibili, huwag kayong madi-disappoint dito. Gagana naman siya sa BM800 nyo. Okay, doon sa may pero walang phantom power. Okay, gagana siya pero hindi kayo masasatisfy doon sa boses niya. I-test natin mamaya if okay siya guys. Okay, abangan nyo guys. Solder natin tong dalawang pin dito sa loob. Okay, negative, positive. Susundan nyo lang. Okay, abangan nyo guys. Sige, umpisa natin. Ayan guys, mainit na yung soldering iron natin. Ito na siya guys. Yan. So tanggalin natin yung positive and negative. Positive is red, negative is black. Okay guys, sundan nyo lang Then this is meron naman siyang nakalagay rito, positive red, negative black. Yan guys, kita nya. Tapos meron siyang tornilyo dito. Tatanggalin lang natin yan para ikakabit natin yan dun sa ingatan nyo at baka malaglag, kasi pag nalaglag yung tornilyo, mahirap pag kinabit natin yung XLR natin. Yan, may magnet tayo doon. Yan, napansin nyo guys, yan, tatanggalin natin yung dalawa lang doon. Pwedeng putulin nyo na lang, pero sayang yung wire guys. Magagamit man natin yung wire. Ayan. Tapos yung isa. Ayan guys, tanggal na. Ayan, tatabi nyo to, sayang to guys. May magagamit natin yan sa iba. Then ito na. Pansin nyo, meron naman siyang yan. Lagyan natin ng paste
guys yung lagyan natin ng paste para mabilis siyang dumikit. Make sure na hindi siya magdidikit doon sa isa, guys. Yan. Then sa negative terminal, yung black. Okay guys, lagyan muna natin siya ng konting init dito guys, kasi wala tayong electric pan eh. Pinatay natin. Yan guys, ganyan lang. Hindi nga pala tayo professional na electronics guys eh. Kaya, okay, yan. Make sure na maganda yung dikit para yan guys. Yan, ganun lang kasimple. Yan siya. Yan, maganda yung dikit natin. Basta gagamit kayo ng paste guys. Then hanapin natin yung tornilyo doon. Yan guys. Ganun lang kadali install. Yan, dahil hindi siya kasya guys, nilagyan natin ng nuts doon. Sinunog natin ng eto guys, nilagyan natin ng nuts para magkasya dun sa may, hindi siya pitted eh. Yan. Yan, nakikita nyo guys, sinunog natin yung gilid para magkasya yung PCB nya. Then para umabot yung tornilyo natin dun sa loob. Yan guys. Kasi kanina hindi siya pitted. Tapos saka natin papasok na lang yung yan. Mapapansin nyo naman, nakakasya na siya dun sa loob. Yan. Basta sunugin nyo, lagyan nyo ng nuts yung ano. Yan. Yan. Pag masikip na guys, pwede na yun. Huwag nang pilitin masyado. Basta kakasya na yung ano, itong ano natin. Ayan. Ayan, ganyan na siya guys. Make sure na hindi lang siya magdidikit para wala siyang grounded. Okay. Then, ito na. Pasok natin yan. Ganun lang kasimple. Then, we will test. We will test natin yan. Titest natin yan, guys. Kung gano'n siya. Teka lang. Sumabot yung ano natin. Hindi pantay yung kabit ko. Okay. Hindi siya pumantay. Okay. Yan. Make sure na pantay. Kasi plastic siya, guys. Yung original na ito is metal. This is fake. Okay. Titest na natin, abangan nyo guys. Ayan guys, ito na. Tapos na yung project natin. Ito na, kung paano ko nagawa. Okay. Mapapansin nyo, ito yung fake. Ayan, fake na BM800 natin. And this is the yung original na natin na ginawa natin. Ayan, tinitest natin. Gumagana na siya guys. Actually 100% work. Ayan siya guys. Kung mapapansin nyo, kahit malayo yung boses natin, sasagap niya kasi naka phantom power na tayo guys eh. Lagyan natin ng konting okay, nakita nyo, success na. Naka phantom power na tayo. Kaya hindi na siya sa dating ano natin. Yung recording, hindi ko lang alam kasi hindi naman ako talagang professional na sounds, music artist, music wala tayo doon, hindi natin alam yun. Hindi rin ako gitarista pero nagigitara. Next na project natin, gawin natin yung MIDI natin kasi napagana na natin yung phantom power natin. Kaya kung namomblema kayo na mahina yung microphone nyo, ito na yung solusyon guys. Yun, panoorin nyo na lang, ganun lang kasimple. Pero cheap naman yung yung chip nya is cheap. Mura lang yung microchip niya na power amp niya ng BM800. Success siya guys. Okay? Don't forget, share, like, and subscribe sa channel ko. Sige, see you. Bye. Thank you.